Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Aris. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros Oriental. Aris, ano ba? Lagi ka na lang nahuhuli ah. Ano bang ginagawa mo? Wika ng amo na si Malbar. Sandali lang, amo. May inaamoy kasi kung kakaiba eh. Tugon ni Aris. Sigurado ka ba? Nakasama, sandali lang. May naamoy si Aris. Siguraduhin mo lang na tumpak yan, Malbar. Kung hindi, kukutosan ko yung alaga mo. Wika ni Gido. Hindi pa pumapalpak ang ilong ni Aris kaya magtiwala kayo at makinig sa mga sasabihin niya. May ba ako ah? Bakit ba ang laki ng tiwala mo sa binatang yan? Kakaiba si Aris, lalo na pagdating sa pangaso. Matalas ang pangamoy at paningin niya, lalo na tuwing gabi. Hindi ko din alam kung bakit, pero ganyan siya simula pagkabata. Saan mo ba nakuha yang si Aris? Sa pagkakalam ko, wala ka namang asawa, di ba? Napulot ko lang siya sa kabundukan. Malapit sa pamayanan ng mga lumad na sinalakay ng mga rebelde. Ang hinala ko, isa siya sa mga katutubo. Pero nang ipagtanong ko sa mga nakaligtas na lumad, walang nakakakilala sa bata. Kaya kinupkup ko na lang. Medyo nahirapan ako kasi napakailap niya sa akin pero nang tumagal, unti-unti ko namang nakuha ang loob. Nagkaroon ka patuloy ng alagang katutubo. Hindi alaga ang tingin ko sa kanya, Gido, kung hindi kaibigan. Maraming beses na akong iniligtas ni Aris. Utang ko sa kanya ang ikalawang buhay ko. Kasalukuyang nangangaso ang magkaibigang si Malbar at Gido. Mula sa syudad ang mga ito at palaging nagagawi sa kabundukan upang manghuli ng usa at baboy ramo. Sagana sa ligaw na hayop ang kagubatang iyon dahil pinangangalagaan ito ng katutubong naninirahan sa lugar. Kasakasama nila ang binatang nagngangalang Aris. Inampun ito ni Malbar. Nung 5 taong gulang pa lamang, natagpuan niya ito sa kagubatan ng minsang salakayin ng rebelde ang pamayanan ng katutubo sa lugar. At dahil wala namang umangking kamag-anak, kinupkup ito ni Malbar at nang magbinata, lumabas ang likas na kakayahan sa pangaso. Kakaiba ang talas ng paningin ni Aris. Nakakakita ito sa gabi. Kaya naman mas gusto ni Malbar na mangaso pag maliwanag ang buwan. Siguradong nakakahuli sila ng magandang uri ng usa. O hindi kaya naman baboy ramong nasa sapat na gulang. Bukod sa karne ng mga ito, kinukuha din ni Malbar ang mga sungay ng lalaking usa upang maibenta sa mga mananandok. Ginagawa nila itong nabara na mabisang pangtanggal ng lason mula sa makamandag na hayop. Samantalang ang mga baboy ramo naman, kinukuha ang mahabang pangil upang gamiting sisidlan ng mga habak. Nakadalasang ginagawa naman ng mga antingero nitong kaibigan. Maliban sa likas na kakayahan ni Aris, napakabilis din itong kumilos sa loob ng kagubatan na tila ba gamay na gamay ang paligid at ilang beses nang napuntahan kahit unang beses pa lang nakapunta sa lugar. Matapos ang matagumpay na pangangaso, nagpahinga ang mga ito. Hindi maiwasan ni Gido na tanungin ang binata tungkol sa kakayahan. Matanong nga kita, Aris, saan ba nanggagaling ang kakayahan mo? Bakit ang galing mo sa ganitong larangan? Hindi ko rin alam, Manong eh. Kusa na lang pong dumarating sa akin ang kaalaman kapag kakailanganin ko. Alam mo, para kang musang. Ganyan ang katangian nito kahit pa saan mo sila dalhin. Babalik at babalik sila sa lugar kung saan sila ipinanganak. Bukod pa dyan, parang may sarili silang mapa ng mundo.
dahil hindi mo sila kayang iligaw. Tama ho kayo at ganun din po ako. Ganyan din ang kakayahan ko. Kahit piringan mo ako at iwanan sa gitna ng kagubatan, sa oras na maamoy kita, kayang-kaya kong puntahan ang kinaroroonan mo. Pag-uusap ng dalawa. Napatingin na lang si Guido kay Malbar. Hindi to makapaniwala sa mga narinig. Mahaba pa ang araw natin. Maaga pa tayong nakahuli. Mamaya mapapatunayan mo ang sinasabi ni Aris. Inantay ng tatlo ang paglubog ng araw dahil doon palang lalabas ang malaking baboy ramo. Nang dumilim na ay muling pumasok sa kagubatan ang grupo. Nauna si Aris at habang nag-uusap ang magkaibigan, bigla na lang tumakbo papasok sa masukal na bahagi ang binata. Alam ni Malbar ang ibig sabihin nito. Magtago ka na at ihanda mo ang baril mo, Guido. Maya-maya lang, lalabas na ang malaking baboy ramo. O sige, tignan natin kung totoo ang sinasabi mo. Sigurado yan, Guido. Itaga mo sa bato. Wika ni Malbar. Maya-maya ay lumabas mula sa talahiban ang maliit na biik. Kasunod ang ilang malaking inahing baboy ramo. Akmang babarilin na sana ito ni Guido. Ngunit pinigilan ito ni Malbar. Hindi yan ang punterya natin dito, Guido. Antay mong susunod na lalabas. Pasensya na. Hindi namin pinapatay ang inahin, lalo pat meron siyang maliit na biik. Sayang. Ang taba pa naman. Maganda ang pangangatawan ng isang yun. Mas mamamangha ka sa paparating. Mag-antay ka lang. Huwag kang magbadali. Wika na Malbar. Maya-maya ay biglang gumalaw ang talahiban. Nanlaki ang mga mata ng dalawang mangangaso nang makitang papasugod sa kanila ang dambuhalang baboy ramo. Nakasakay sa likod nito si Aris habang paulit-ulit na sinasaksak sa batok ang nilalang. Huwag mong susugatan ang katawan, Aris. Mamahalin ang balat ng isang to. Sigaw ni Malbar. Inumang ni Guido ang baril sa noo ng baboy ramo. Kinalabit ang gatilyo. Ngunit hindi man lang ito natinag. Patuloy na tumatakbo ang nilalang habang pilit na inaalis si Aris sa likod nito. Dahil tadtad na ng saksak ang batok ng baboy ramo, unti-unti itong nanghina dahil sa pagkaubos ng dugo. Maya-maya ay tuluyan na itong bumagsak. Dali-daling lumapit si Guido at inilabas ang kanyang itak upang tapusin ang buhay ng nilalang nang bigla itong sipain ni Aris. Ano bang problema mong katutubo ka? Kahit mga hayop sila, kailangan mo pa ring matutong rumispeto. Wala na siyang laban at kasalukuyang naghihirap dahil sa mga natamong sugat. Bakit hindi natin ibigay sa nilalang na ito ang mapayapang pagpapahinga? Wika ni Aris. Kinuha nito ang mahabang itak kay Malbar. Marahang itinutok sa bandang dibdib ng baboy ramo sabay baon. Mamaya pa ka sa piling na mabatala. Salamat sa iyong sakripisyo. Maraming nagugutom ang magkakaroon ng panglamang tiyan. Naway bumalik ka bilang isang magandang ibon. Nang sa ganon hindi mo na maranasan ang ganitong kapait na karanasan. Wika ni Aris. Matapos ay dahan-dahan na putol ang hininga ng baboy ramo. Ngayon, Guido, naniniwala ka na. Hindi lang basta-bastang mangangaso si Aris. Isa siyang pinagpala. Taglay ng binatang lumad na yan ng espiritu ng mga musang. Espiritu ng musang? Ano naman ang bagay na yon? Isang uri ng bertud mula sa mga musang. Totoo ang hinala mo, Guido. Ang kakayahan ni Aris ay mahalin tulad sa mga musang. Biro lang yung sinabi ko na para siyang musang.
Hindi ko akalaing totoo pala. Pag-uusap ng dalawa. Habang si Aris, patuloy na binabalatan ang nahuling baboy ramo. Matapos ay bumaba na ang mga ito sa bayan. Masaya si Guido sa naging karanasan. O paano ba yan? Sa susunod na taon na uli tayo mga ngaso. Tamang-tama yan. Malalaki na mga baboy ramo. Oo, sakto lang yan, Malbar. Dahil baka umuwi din ang pinsan ko galing ng ibang bansa. Mahilig mangolekta yun ng mga kakaibang hayop eh. At siguradong matutuwa siya sa alaga mo. Pero una na kita, Guido. Baboy ramo, pusa at labuyo lang ang pwedeng hulihin sa gubat na ito. Ipinagbabawal ang paghuli ng iba pa maliban sa mga nabanggit ha. Sus naman, ikaw talaga, Malbar. Mano bang minsan, baliin mo rin ang batas na sinusunod mo. Isang beses lang naman eh. Pasensya na, Guido, pero hindi ko yun gagawin. Kung ano ang batas, yon ang masusunod. Pag-uusap ng dalawa. Nagtatrabaho sa pamahalaan itong si Malbar bilang tagapagbantay ng gubat sa kanilang probinsya. Minsan sa isang taon, hinahayaan nilang mangaso ang mga tao sa gubat upang makontrol ang pagdami ng ilang hayop at mabalanse ang populasyon ng lahat ng mga nakatira sa lugar na iyon. Ganun pa man, isang mahusay na mangangaso si Malbar, kaya ito ang napiling italaga sa kanilang bayan. Malawak ang sakop ng kagubatan na kanyang binabantayan, kaya naman halos doon na ito nananatili. Malimit bumaba ng bayan ang Ginoo, lalo na kapag panahon ng pangangaso. Napakaraming taong nagpupunta sa lugar para manghuli ng mga baboy ramo. Mag-isang nakadestino si Malbar sa lugar, ngunit nagagawa ng maayos ang kanyang trabaho sa tulong ng ampong si Aris. Amo, linaw kayo. Bumalik na tayo sa gubat. Hindi talaga sanay yung pako na umapak sa sementadong kalsada. O siya, babalik na tayo. Nabili mo na ba ang mga gusto mo? Tanong ni Malbar. Nag-ikot ang mga ito sa palengke matapos ihatid si Guido. Ito ang nakagawian ni Malbar bilang gantimpala sa mahusay na trabaho ni Aris. Ayaw ng binatang tumatanggap ng pera dahil wala naman siyang paggagamitan nun sa kagubatan. Sa halip pinapaikot niya ito upang bumili ng mga gusto. Mahilig sa matamis na pagkain si Aris, kaya ang kadalasang binibili nito ay mga kakanin o hindi kaya naman isang balot ng candy. Maliban pa dito, ibinibili din siya ni Malbar ng damit at kung ano pang pangangailangan ng binata bilang pagpapasalamat sa pagtulong nito sa kanya. Habang nakasakay sa kanilang kabayo, naisipang tanungin ni Malbar ang binata. Aris, matanong ko lang ano. Alam mo naman na isa kang lumad, hindi ba? Ni minsan ba, naisip mong bumalik sa mga katribo mo? Tanong ni Malbar. Napangiti na lang si Aris. Sa pagkakatanda nito, pang-siyam na beses na itong tinanong ng amo. Pang-siyam na tanong mo na yan, amo ah. Pero sige, sasagutin ko pa rin. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang mga katribo ko. At opo, gusto kong bumalik para makilala sila. Ipagmamalaki ko, nakatuwang ako ng isang taong nangangalaga sa kalikasan. Tugon ng binata. Ito ang kadalasang isinasagot ni Aris sa Ginoo. Simula bata si Aris, si Malbar na ang nakagisnan niyang ama. Ngunit alam din ng binata na hindi niya ito kadugo, kaya naman amo ang tawag niya dito. Naninigurado lang ako kung yun pa rin ang magiging sagot mo. Wika ni Malbar. Sa pagkakataong iyon si Aris naman ang nagtanong. Ikaw, amo,
Bakit gusto mong manatili dito sa gubat? Hindi ba maganda naman ang buhay mo sa syudad? May malaking bahay, may sasakyan. Kung tutusin, meron ka na nga ng lahat ng pinapangarap ng iba. Ano bang meron dito sa gubat na hindi mo maiwan? Simple lang, Aris. Nandito ang buhay na gusto ko. Ayoko ng gulo at maingay na syudad. Mas gusto ko ang katahimikan ng kabundukan. Hindi man ako nakikisalamuha sa ibang tao, pero masasabi ko na iba talaga kayo, amo. Halos lahat gusto ng karangyan. Gustong mamuhay sa syudad. Kasi mas madali ang lahat eh. Pero ikaw, amo, kabaliktaran. Simula pagkabata, Aris, sadyang mahilig na ako sa mga hayop. Pero dahil lumaki ako sa syudad, hindi ko basta-bastang nagagawa ang mga gusto ko. Bawal din ako mag-alaga kahit isang pares ng ibon noon. Magagalit ang tatay ko eh. Kaya naman nang makapagtapos ako ng pag-aaral, pinili ko ang ganitong buhay. Pagpapaliwanag ni Malbar. Maya-maya pa ay nakarating na ang mga ito sa kanilang kubo. Inihanda ni Aris ang kanilang hapunan. Habang kumakain, napansin ni Aris ang mga taong paparating. Daanan paakyat sa bundok ang kanilang kubo. Kaya nalalaman nilang may mga taong pumapasok sa lugar. Kahit protektado ito, pinahihintulutan ng pamahalaan ang pangangaso upang makontrol ang hindi inaasahang paglobo ng kanilang populasyon. Amo, mukhang may paakyat na naman ang kabundukan eh. Nasabihan ka na ba tungkol dito? Hindi nga eh. Ang alam ko lang na darating ay si Gido. Pero nakauwi na ang taong yon. Bakit mo naman naitanong? Yun nga ho, may pangkat ng tao ako nakita. Paakyat sila ng kabundukan. Wika ng binata. Dali-daling tumayo si Malbar upang tignan. Nakita nito ang ilang kalalakihan na may dalang sulo. Tapos ka na bang kumain? Halika, puntahan natin. Dali-daling tumayo si Chris. Pinuntahan ng dalawa ang pangkat ng mga kalalakihan upang tanungin. Nang papalapit na ang mga ito, napansin ni Aris ang matataas na kalibre ng baril na dala ng mga ito. Amo, hindi sila maangaso. Sa tingin ko mga rebelde ang mga yan eh. Malalaman natin yan, Aris. Sige na, maganda ka. Huminto ang mga kalalakihan nang marinig ang boses ni Malbar. Magandang gabi. Protektado ang lugar na ito. Ipinagbabawal ang pagpasok. Maaari ko bang malaman ang sadya nyo? Magandang gabi din sa'yo, kaibigan. Napadaan lang kami. Ito ang itinuro sa amin ng mga taga-baryo. Mas malapit daw ang daanan papunta sa kabilang bundok. Wika ng isa sa mga lalaki. Maaari ko bang malaman, kaibigan, kung ano ang sadya nyo sa kabilang bundok? Muling tanong ni Malbar. Alam nito na tahanan ng mga katutubo ang lugar na pupuntahan ng mga kalalakihan. Kaya naman naghinala ito na may masamang pakay ang pangkat. May hinahanap lang kaming grupo ng mga tao. Nga pala, ang pangalan ko ay Antonio. Mga sundalo kami. Natasang huli ng isang grupo ng kalalakihang ilegal na nagpupuslit ng mga katutubo papunta sa ibang bansa. Ako naman si Malbar. Nagtatrabaho din sa pamahalaan. Kung ang pakay nyo ay makarating ng mabilis sa kabilang kabundukan, mali ang daan na tinatahak nyo. Mali. Kapitan mismo ng baryo sa panan ng kabundukan. Siya yung napagtanungan namin eh. Itinuro niya ang daang ito. Paano siya magkakamali? Bangina ang dulo ng daanang ito. Maaaring mali ang pagkakaintindi nyo. 10 oras na ng gabi. Bakit hindi muna kayo magpahinga? Bukas, ituturo ko sa inyo ang tamang daanan. Wika ni Malbar. Sumunod naman ang kalalakihan sa kanya. Hinayaang magtayo ang mga ito ng kani-kanilang mga tolda. Matagal ka na bang nakadestino sa lugar na ito, Malbar?
Oo, 2 dekada na ako nandito. Kaya kabisado ko na ang pasikot-sikot sa gubat. Marahil hindi lang kayo nagkaintindihan ni Kapitan Simon. Siguro nga. Pero maraming salamat ha. Dahil kung hindi mo kami pinigilan, malamang naligaw na kami. Wala yon. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Nga pala, nabanggit mo na hinahanap niyo yung mga taong iligal na nagpupuslit ng mga katutubo papunta sa ibang bansa, tama ba? Oo, nakarating sa tanggapan ng aming opisyal ang ulat. Imbis na magpadala ng kapulisan, kami ang isinugo para huliin ang grupong yon patay man o buhay. Tugon ni Antonio. Biglang nagsalita si Aris sa tabi ni Malbar. Ano naman po yung ginagawa nila sa mga katutubong nahuhuli? Nagulat si Antonio. Hindi man lang nito napansin ang binata. Teka, kanina ka pa ba dyan, bata? Malbar, anak mo ba to? Hindi, Antonio. Siya si Aris, isang katutubong lumad. Inampun ko siya simula pagkabata. Tugon ni Malbar. Nagtaka si Antonio dahil hindi nito naramdaman ang presensya ng binata. Ginagawang alipin, pero ang totoong pakay ng pangkat na yon ay ang babaylan o ang manggagamot ng mga tribo. Hinuhuli nila ang mga ito dahil sa taglay na kakayahan. Alam mo naman siguro ang tungkol sa mga bagay na yon, hindi ba? Oo, alam kong tungkol sa mga babaylan. Katunayan sila nga po ang... Tinakpan ni Malbar ang bibig ni Aris para hindi maituloy ang sasabihin. Oo, naririnig ko rin sa mga taga-baryo ang tungkol sa kakayahan ng mga katutubong babaylan. Ang ilan sa kanila may kakayahang bumuhay ng patay. Wika ni Malbar. Napako ang atensyon ni Antonio sa sinabi ni Aris bago pa takpan ng Ginoo ang bibig nito. May sinasabi ka kanina, bata. Maaari mo bang ituloy? Yun o yun, yung sinabi ni Amo. Tugon ni Aris. Nauunawaan naman ito kung bakit kailangang ilihim ang kanyang kakayahan. Kung totoo man ang bagay na yun, mapanganib na mapa sa kamay nila ang ganong uri ng tao. Tama ka. Kung ano man ang pakay nila, paniguradong hindi yun maganda. Wika ni Malbar. Medyo lumalalim na ang gabi. Kaya nagpa siya ang grupo na magpahinga. Kinabukasan maagang nag-ayos ang mga ito. At gaya ng ipinangako ni Malbar, sinamahan nila ang pangkat ni Antonio papunta sa kabilang bundok. Nagtitiwala po ba kayo sa kanila, Amo? Hindi lubusan, Aris. Pero ang suot nila ay mga uniforme ng militar. Kaya sigurado namang galing sila sa pamahalaan. Isa pa ang mga dala nilang baril. Tanging pamahalaan lang ang nagmamay-ari ng ganyang klase. Huwag kang mag-alala. Malalaman ko naman kung may masama silang binabalak. Pero Amo, nababahala ako para sa mga katutubo. Mantakin mo, nanganganib pala ang buhay nila. Bakit may mga taong naghahangad ng sobra? Wika ni Aris. Hindi na sumagot pa si Malbar dahil natapos na sina Antonio sa pagliligpit ng kanilang mga gamit. Mahigit 1 araw na lakaran bago natin marating ang hangganan ng gubat na sakop ko. Mula doon, kailangan nating tawarin ang isang ilog na pinamumugaran ng mga buhaya. Maswerte tayo kapag mababaw ang tubig dahil hindi sila sasalakay. Wika ni Malbar. Narinig nitong nagbubulungan ang mga kasama ni Antonio. Pagpasensyahan mo na sila, Malbar. Mga baguhan kasi mga yan kaya medyo natatakot sila nang marinig na may buhaya sa pupuntahan natin. Kayo dyan, umayos nga kayo! Wika nito sa mga kasamahan. Nagsimula na sa paglalakbay ang grupo. Gaya ng nakaugalian, si Aris ang nauuna. Inaamoy nito ang paligid upang masigurado na walang ligaw na hayop ang daraanan.
Maya-maya pa, narating na nila ang makapal na damuhan kung saan naglalagi ang mga ligaw na usa. Nandito na tayo sa teritoryo ng mga ligaw na usa. Wala ni isa man sa inyo ang gagawa ng ingay dahil sa oras na marinig tayo ng pinuno ng kanilang kawan, malaking problema. Mahihirapan tayo sa pagtakbo. Wika ni Malbar. Natawa si Antonio. Bakit ka natatakot sa usa, Malbar? Akala ko ba maangaso ka? Tanong ni Antonio. Hindi nagsalita si Malbar. Sa halip itinuro nito sa pamamagitan ng nguso ang isang pangkat ng mga usa. Naroon ito sa bandang itaas. Nakatayo ang napakalaking usa na may mahabang sungay. Napalunok ng laway si Antonio. May dahilan nga naman para matakot. Mga kasama, walang gagawa ng ingay. Bilisan niyo ang paglalakad. Napailing na lang si Malbar. Nahahalata nitong walang alam ang pangkat na sinamahan sa kung ano ang kanilang susungin. Pabulong na nagsalita si Aris dahil maging ito natatawa sa mga nakita. Kung hindi pa natin sila sinamahan, malamang lalabas sila ng kagubatan. Kulang-kulang na ang parte ng katawan. Huwag kang maingay, Aris. Mamaya marinig ka ng mga yan. Sabihin pa nila pinagtatawanan mo sila. Pasensya na, amo, ha. Nakakatawa talaga yung reaksyon ni Antonio eh. Hoy, ano ba? Opisyal ng militar ang pinagtatawanan mo. Umayos ka nga. Tinakpa ni Aris ang kanyang muka gamit ang dahon na anahaw na daladala. Ngunit hindi pa rin mapapatid ang ngiti sa muka ng binata. Naputol na lang ang pagtawa ni Aris nang merong naamoy na hindi maganda. Amo, sabihan mo silang umatras. Mukhang nagkamali tayo ng dadaanan. Wika ni Aris. Nagtaka si Antonio kung bakit huminto ang binata. Anong nangyari, Malbar? May problema ba? Tanong ni Antonio. Sumenya si Malbar na maupo silang lahat dahil may paparating na panganib. Gumapang sa lupa si Aris hanggang sa marating nito ang isang malaking puno. Marahang umakyat ang binata upang makita ng maayos ang kapaligiran. Maya-maya pa, sumenyas ito kay Malbar. Itinuro niya ang isang direksyon habang sinasabing may natutulog. Dahan-dahan namang pinunta ni Malbar ang itinuturo ng binata. Nanlaki ang mga mata nito nang mapansin ang isang malaking sawa. Nakapalupot, tahimik na nagpapahinga. Hindi lang isa ang nakita ng binata, kundi 4 na higanteng ahas. Mabuti na lamang ay tila busog ang mga ito. Marahang naglakad ang grupo palayo sa lugar habang ginagabayan sila ni Aris. Mula sa taas ng puno, nang makalampas sa lugar na iyon, nakahinga na maluwag si Antonio. Hindi niya akalaing may ganong kalaking ahas na nananahan sa gubat na pinangangalagaan ni Malbar. Hindi naman sa pagmamayabang, Antonio. Pero ang lugar na ito, pasyalan lang ni Aris. Kabisado niya ang lungga ng bawat ligaw na hayop dito, lalo na mga baboy ramo. Wika ni Malbar. Buti na lang sinama mo siya, Malbar. At salamat din kasi sinamahan mo kami. Kundi malamang, doon pa lang sa mga usa, nagkandalasog-lasog na ang katawan namin. Wika ni Antonio. Nagpatuloy sa paglalakad ang pangkat hanggang sa marating nila ang pinakaunang pahingahan. Magpapahinga muna tayo dito at manananghalian. Bago magpatuloy, kailangan nating antayin ang paglubog ng araw dahil nagkalat sa bahaging iyon ng mga unggoy. Pag pumasok tayo sa teritoryo nila, siguradong napakaingay. Kung tama ang hinala ko, maaaring nakasunod lang tayo sa mga taong tinutugis nyo. Tama ka. Maaaring ganun na nga.
Kung ano sa tingin mo makakabuti, Malbar, yon ang gagawin natin. Tugon ni Antonio. Nagpahinga ang mga ito habang inaantay ang paglubog ng araw. Nang huli si Aris ng ilang labuyong manok. Kakainin ito ng pangkat bago magpatuloy sa paglalakbay. Habang naiidlip, napansin ni Malbar na tila kulang ng isa ang kasama ni Antonio. Tinignan nito si Aris na noon ay nakahiga sa sanga ng puno. Siya ang nagsisilbing bantay. Maya-maya pa, bumalik na ang isa sa mga tauhan ni Antonio. Ayon dito ay nagbawas lang siya dahil naparami ang kain ng nahuling labuyo ni Aris. Laking gulat ni Malbar nang biglang bumaba sa puno si Aris. Sinugod ang lalaking iyon. Tinutukan ng patalim sa leeg at tinanong. Sino ang kinausap mo? Magsabi ka ng totoo. May nakabuntot sa atin, hindi ba? Wika ni Aris. Tinutukan ng baril ni Antonio ang binata na kagad namang inawat ni Malbar. Sandali lang, Antonio. Kahit kailan hindi pa nagkamali ang pang-amoy ni Aris. Sigurado ko may dahilan ang ginawa niya, kaya magtiwala ka lang. Paano kung hihinahon? Gigilitan niya ng leeg ang isa sa mga kasama ko. Kumalma ka. Malalaman natin yan mamaya. Ibinaling ng dalawa ang tingin kay Aris na noon ay patuloy na tinatanong ang kasama ni Antonio. Magsasalita ka ba o gigilitan pa kita? Kung ako sa'yo, magsasalita na ako. Hindi nagbibiro ang binatang yan. Sisiguraduhin ko sa'yong papatayin ka niya sa oras na magkamali ka. Perez, ano bang sinasabi ng taong to? Oo na, magsasalita na ako. Yung hinahanap nating pangkat kanina pa nandito eh. Pasensya na, Kapitan Antonio. Mas malaki kasi yung bayad nila sa akin eh. Sinisiguro lang nila na ligtas silang makakarating sa lugar ng mga lumad. Nagulat si Antonio. Hindi man lang nito nalaman na nahulog sila sa patibong ng mga hinahabol. Traidor ka. Humanda ka sa oras na makabalik tayo sa bayan. Dahil pananagutan mo sa batas ang pagtatraidor mo sa bansa. Wika ni Antonio. Inutusan din ito ang ilan sa mga kasamahan na talian ang kamay at paa ni Perez para masiguradong hindi ito makakawala. Kaso nga lang laking gulat ng lahat. Isang palaso ang lumipad mula sa kung saan. Tumarak ito sa ulo ng sundalo na naging dahilan ng agarang pagkamatay. Magsipaganda kayo. Napapaligiran tayo ng mga kalaban. Nagkakamali ka, Manong Antonio. Nag-iisa lang ang kalaban, pero napakagaling niyang magtago. Maghanap kayo ng lugar na pwedeng pagtaguan. Ako nang bahalang maghanap sa kanya. Wika ng binata. Nagulat si Antonio. Unti-unting naglalaho sa kanyang paningin si Aris. Anong nangyayari? Saan nagpunta si Aris? Isa yan sa kakayahan ni Aris. Hindi ba naniniwala ka sa mga kababalagan? Pwes manood ka. Nang masaksihan mo ang kakayahan ng isang taong biniyayaan ng kapangyarihan ng kalikasan. Pag-uusap ng dalawa. Naputo lang ito nang biglang may kumaluskos sa kanilang harapan. Nagpakita ang isang lalaking may hawak na pana. Tila may kung sino itong hinanap. Natumba ito na parang may sumuntok. Nang muli itong tumayo, nakita ng grupo ang kalmot sa mukha nito. Maya-maya pa nagpakita na si Aris. May hawak itong patalim na walang pagdadalawang isip na itinarak sa leeg ng lalaki. Ito ang taong kausap ni Perez. Isa sa mga tulisang tinutugis niyo. Nauna makasama niya sa kabilang ibayo, kaya kailangan na nating magbadali. Wika ni Aris. Namangha ng gusto si Antonio sa ipinakitang abilidad ng binata
Hindi nito lubos akalain. Mamamalas niya ang kakaibang kakayahan mula sa isang hindi pangkaraniwang binata. Magaling, Aris. Halika na. Kailangan natin silang maabutan bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Antonio. Sa tulong ng malakas na pang-amoy ni Aris, mabilis na lang natunton ang kinaroroonan ng mga tulisan. Nagawa din nila itong abutan dahil naantala ang mga kalaban sa ilog. Medyo mataas ang tubig kaya naglipa na sa pangpang ang malalaking buhaya. Pinagbababaril ng mga sundalo ang mga tulisan. Gumante ng putok ang mga ito, dahilan para mabulabog ang buong paligid. Nagliparan ang mga ibon. Nagsipagtakbuhan ang mga ligaw na hayop na nagkukubli sa makapal na kasukalan. Masama ito. Sa oras na makarating ang ingay na yon sa mga katutubo, siguradong malaking kaguluhan ang mangyayari. Susugod sila dito at marami ang mapapahamak. Aris, ang mabuti pa mauna ka sa nayon. Balaan ng mga pinuno nang sa ganon, hindi sila mag-abala na sumugod. Wika ni Malbar. Mabilis na umalis ang binata upang sundin ang utos nito. Walang kahirap-hirap na tinawid ng binata ang mapanganib na ilog. Nang makarating ito sa kabilang pangpang, mabilis siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan ng nayon. Pagkarating, nakita ng binatang nagkakagulo ang mga katutubo. Kanya-kanyang dampot na mga sandata, naghahanda para sa pagsalakay. Sandali lang, mga kasama. Huwag niyong ituloy ang pagsalakay. Ang narinig yung putukan ay mula sa kabilang ilog. Kalaban ng mga militarang mga tulisang nais sumalakay sa nayong ito. Ipinapakiusap ko sa inyo na huwag kayong aalis sa nayon. Hawak na mga kasama kong militar ang sitwasyon. Wika ng binata. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki. Kilala kita. Ikaw yung kasama ng nagbabantay sa kabilang ibayo. Anong ginagawa ng mga tulisan at militar sa bahaging ito ng kabundukan? Napakalayo na nito sa bayan. Wika ng matanda na nagngangalang Bunyo. Isa ito sa mga namumuno sa tribo. Kilala nito si Malbar. Pagbati po ng Bunyo. Kayo ang pakay ng mga tulisan. Balak nilang hulihin ang lahat ng mga babaylan na may kaalaman sa pagbuhay ng mga namatay. Naparito ang mga militar upang pigilan sila. Kung ganon, hindi namin dapat alalahanin ang presensya ng mga militar. Makasama, magsipaghanda kayo. Tutulungan natin ang mga taong nais tayong protektahan. May katigasan ang ulo ng mga lumad. Hindi sila basta-bastang nagpapasailalim sa utos ni Numan. Kabilin-bilinan ni Amo na huwag kayong lalabas ng nayon. Masyadong delikado, Punong Bunyo. Mataas na kalibre ng baril ang dala ng mga kalaban at hindi uubra ang mga pana nyo. Nakakalimutan mo yata. Kami ay mga katutubong lumad kagaya mo. Kung pinagpala ka ng mga dewata, ganon din ang ilan sa amin. Kaya wala kang dapat ipag-alala, Aris. Sige na, bumalik ka sa amo mo. Sabihin ang aming mensahe. Darating kami para tumulong. Tugon ng matanda. Kaso nga lang, nagkaroon ng pagsabog sa labas ng nayon. Naloko na. Mukhang nadaig ng mga tulisan ang puwersa ng militar. Wala na tayong magagawa kung hindi pangalagaan ang ating mga sarili. Mga kasama, magbadali kayo. Ilikas sa mga kababaihan, babaylan at mga kabataan. Maiwan ang lahat ng may kakayahan sa pakikipaglaban. Haharapin natin ang mga dayuwang ito. Walang sino man ang makakapasok sa nayon nang hindi dumadaan sa ibabaw ng bangkay ko. Wika ni Tandang Bunyo. Maya-maya pa nagpakita na ang mga tulisan. Sumugod naman ang mga mandirigmang lumad.
Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila umubra sa mga baril ng kalaban. Isa-isang nagbagsakan ang mga ito hanggang sa iilan na lang ang natira. Napilitan na ring makisali si Aris dahil kung hindi, tuluyang mauubos ang mga lumad. Sinalakay ni Aris ang mga tulisan gamit ang kanyang sandata. Lingid sa kalaman ng binata, nakaligtas sina Malbar at Antonio. Kasalukuyang nanonood ang mga ito sa laban. Maging si Malbar, namangha sa ipinakita ni Aris dahil unang beses itong makita ang binata sa aktwal na pakikipaglaban. Mahusay ang pagtuturo mo sa batang yan, Malbar. Sayang lang dahil mukhang dito na magtatapos ang buhay niya. Anong sinasabi mo? Hindi ko tinuruan si Aris. Likas sa kanyang kausayan ang pakikipaglaban. At anong katapusan? Tignan mo nga itsura niya. Mukha ba siyang nahihirapan? Nagulat si Antonio. Nakita nitong nakangiti si Aris habang nakikipaglaban na parang ninanamnam ang bawat ataking ibinibigay sa kanya. Sunod-sunod na pinatumba ng binata at ng ilan pang mga lumad ang sumalakay na kalaban hanggang sa kumonte ang mga ito. Nagsipagtakbuhan na ang ilan nang mapagtanto na hindi normal na tao ang katunggali. May ideya ba kayo kung sino ang pinuno ng mga tulisan? Oo, at sa kasamaang palad wala siya sa grupo. Malamang may nakatago pa silang puwersa sa kung saan. Malas lang dahil nalagas na ang ilan sa mga kasamahan ko at sugatan pa ang iba. Huwag kang manghihinayang. Nakakalimutan mo bang nandito ka sa gubat? Anong ibig mong sabihin? Ano naman ngayon kung nandito ako sa gubat? Ang kagubatan ng siyang pinagkukunan ng lakas ng mga kagaya ni Aris. Teritoryo nila ang lugar na ito, kaya nasa atin pa rin ang bola, Kapitan. Tugon ni Malbar. Hindi pa rin lubos maunawaan ni Antonio ang gustong iparating ng Ginoo. Maya-maya pa, lumapit sa kanila si Aris at nagulat. Hindi pa ito ang buong puwersa ng mga kalaban. May hina ang mga ito, mukhang mga baguhan. Yan din ang sinabi ni Antonio. Wala sa grupong ito ang kanilang pinuno. Nakatago ang nalalabing pangkat kung saan at ito ang dapat nating paghandaan. Magmadali ka, Antonio. Dalhin mo sa nayo ng mga sugatan. Wika ni Malbar. Nang matipon na nito ang mga sugatang kasama, kinausap naman ng Ginoo ang pinakapinuno ng tribo, si Tandang Elias. Kung hindi pa magkakaroon ng malaking kaguluhan, hindi ka pa magagawi sa aming nayon, Malbar. Ano bang pinagkakaabalahan mo sa ibaba? Wala naman, Tandang Elias. Hindi lang talaga ako nagkakaroon ng pagkakataon makapunta. Sa dami ng mga iligal na mga ngasong pumapasok sa akin binabantayan. Nagkataon naman na dito ang pakay ng mga sundalo, kaya napasama na din kami. Ganun ba? Pues, dalhin nyo sa mga kubong pagamutan ng mga sundalo nang magamot sila ng mga babaylan. At kayong tatlo ni Aris, pati na rin ang kasama mong sundalo, sumunod kayo sa akin. Wika ng matanda. Sumunod ang tatlo papunta sa kubo at doon pinag-usapan ang lahat. Paanong nakarating sa kapatagan ng kakayahan naming mga lumad? Walang sino man mula sa amin ang nakakababa dahil maigpit itong ipinagbabawal. Sabihin mo sa akin, Malbar, may pinagsabihan ka ba tungkol sa amin? Hindi rin ako masyadong bumababa sa bayan, kaya sino naman ang kakausapin ko? Pero ang tungkol sa inyo, alam na ng mga tao. Kahit noon pa mang bago tayo sakupin ng mga dayuhan. Ngayong lantad na sa mga tagapatagang tungkol sa amin, natatakot ako. Hindi na kami makakapamuhay ng mapayapa gaya ng dati. Ito nga mismo ang dahilan kung bakit kami nandito, Tandang Elias. Ayaw naming masira ang kapayapaang inaalagaan nyo.
Ano ang susunod mong balak, Malbar? Hanapin namin ng iba pang kasama ng mga tulisan. Hindi na namin hahayaang makarating sa nayo ng mga lintik na yon. Mas mainam kung ganon. Magsama ka ng ilang batikang mga ngaso mula sa aking tribo. Nang sa ganon, mabilis niyong matunto ng kinaroroonan ng mga kalaban. Kakayanin ba ng iilang mga ngaso ang pangkat ng mga tulisan? Sa hula ko, hindi lang 10 o 20 ang bilang nila. Ang hirap kasi sa inyong mga militar. Sinanay kayong nakikipaglaban na umaasa sa mga kasama. Ibahin mo ang mga mangangasog lumad. Nasanay silang lumaban ng 1 laban sa 5. Tama ang sinabi ni Tandang Elias Antonio. Hindi mo pa alam ang magagawa ng mga lumad sa labanan. Si Aris pa lang ang nakita mo na kung tutusin baguhan sa lahat ng bagay. Ano pa kaya sa tingin mo ang magagawa ng mga batikang mangangaso ng tribo? Si Aris. Mula sa tribong ito ang kanyang ama. Isang mahusay na mandirigma. Ngunit dahil sa isang sumpa, itinaboy ng mga babayla ng paslit. Nakikinig lang si Aris ng mga sandaling iyon. Alam nito ang buong kwento sa kanyang pagkatao. Sumpa? Anong sumpa? Ang kakayahang taglay ni Aris. Hindi likas na kakayahan ng mga lumad. Nagmula ito sa mga bathala. Naging banta para sa mga babayla ng kanyang pagkatao sa takot na maging maras ito. Kaya walang nagawa ang mga magulang ni Aris kundi iwanan siya sa kagubatan. Noong sinalakay ng mga tulisan ng una naming kuta, isinisi sa paslit ang pangyayari. Kaya nakapagpasya ang mga pinuno pati na rin ang mga babaylan na habang buhay siyang palayasin. Pero malinaw na nagkamali kami. Nakikita ko ngayon ang kabaliktaran. Huwag yun na akong isipin yon. Ang mahalaga nandito na uli si Aris. Pero syempre, nasa kanya ang pagpapasya kung babalik siya sa kandiling pinagbulang angkan o mananatili sa poder ko. Sa susunod na natin pag-usapan ng tungkol dyan, amo. Marami pa tayong kailangan gawin. Wika ng binata. Sabay labas ng kubo. Humanga ng husto si Tandang Elias sa ginawang pagpapalaki ni Malbar sa binata. Tinipon ng matandang pinuno ang mga mangangaso ng tribo. Sinabi ang kanilang napag-usapan. Pumayag naman ang mga ito. Matapos ang paghahanda, sinimula ni Tandang Elias ang ritual ng pag-aalay para sa isang digmaan. Matapos ang seremonya, lumakad ang pangkat sa pangunguna ni Malbar at Aris. Hindi naman nagtagal, natunto nila ang kuta ng mga kalaban. Tignan mo nga naman. Napakalapit lang pala nila sa nayon at mukhang hindi nila napagandaan ang pagdating natin. Tama ka. Mukhang hindi nga. Maghanap na ako ng pwesto. Mag-ingat kayo, Malbar. Pag-uusap ng dalawa. Sinimula ng pangkat ang pag-atake sa mga tulisan sa pamamagitan ng pagpapalipad ng palasong nagliliyab. Nasunog ang bubong ng kubong tinamaan, dahilan para mataranta ang mga nasa loob. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang palaso, kaya nagsipaglabasan ang mga ito. Walang tigil na pinaulanan ng bala ang paligid. Kinuha naman ng mga mandirigmang lumad ang pagkakataon upang pasukin ang kuta. Isa-isang nagsipagbagsakan ang mga bantay. At nang wala ng sagabal, sumunod na sina Malbar at Aris. Napakabilis kumilos ng binata. Halos hindi ito masundan ng tingin ni Malbar. Bawat makakasalubong ng binata ay natutumba. Puro leeg at dibdib ang tama ng mga ito, na naging dahilan ng agarang kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki na kaedad ni Malbar. Nakatakip ang mukha nito. May hawak na baril sa kaliwang kamay at itak naman sa kanan.
Nagtanggal ito ng takip sa muka. Labis na ikinagulat ni Malbar ang nakita. Tinamaan ng... Gido, anong ginagawa mo dito? Malbar, hindi ka na dapat nakisali sa gulong ito, kaibigan. Bakit? Bakit mo ginagawa ang bagay na ito, Gido? Anong nasa isip mo? Simple lang, Malbar. Pera. Napag-isip-isip ko. Sobrang liit ng kinikita ko sa pagbebenta ng mga balat at sungay ng usa. Kaya naisipan kong humuli ng mga babaylan. Tutal naman, ganun din ang magiging silbi nila sa mga tao mapagbebentahan ko. Hindi ko lubos sa kalain na may maitim ka palang balak. Pasensya na, pero hindi ko hahayaang ituloy mo ang plano mo. Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit mo ko pinipigilan? Magkaibigan tayo, Gido. Kaso labag sa batas ng tao at Diyos ang ginagawa mo. Hindi ko ito maaaring paintulutan. Gagawin ko ang lahat. May sa katuparan lang ang mga plano ko, Malbar. Kaya pasensya na lang tayo dahil papatayin ko kung sino man ang haharang sa akin. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay pinagbababaril ni Gido si Malbar. Mabuti na lamang nakailag ito. Napalingon si Aris sa amo. Nakitang nahihirapan ito sa laban. Dali-daling tumakbo ang binata para tumulong. Ngunit natigilan ito nang makita kung sino ang katunggali ni Malbar. Manong Gido, anong ginagawa niyo dito? Napahinto sa pag-atake si Gido nang makita si Aris. Tignan mo nga naman. Nandito ka rin pala. Alam mo, mas lalo mo lang pinapadali ang trabaho ko, Malbar. Isasama ko yung alaga mong katutubo sa koleksyon ko. Wika ni Gido. Sabay pa ulan ng bala kay Aris. Salip na umiwas. Sinuong ito ng binata. Sa bilis nitong kumilos, hindi siya matamaan ng kalaban. Nang makalapit ang binata, inundayan nito ng taga ni Gido. Mabilis namang nakaiwas si Aris. Gamit ang hawak na patalim, gumante ng atake si Aris. Pinutol ang kamay ni Gido. Sumigaw ang kalaban. Pinagbababaril ang binatang lumad. Sa kasamaang palad, nadaplisan si Aris sa kanang binti, dahilan para bumagsak ito. Itinutok ni Gido ang baril sa ulo ng binata. Akmang ipuputok na sana nang bigla itong maglaho sa paningin. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ng paligid. Laking gulat ni Malbar nang biglang gumulong ang ulo ni Gido sa lupa. Saka pa lamang napagtanto ng Ginoo na nasa likod nito si Aris. Ay nako, hindi ko naisip na mangyayari ito sa'yo, kaibigan. Pasensya ka na. Hindi kita napigilan kagad. Hindi sana humantong sa ganito. Noon pa man, may naaamoy na kung hindi maganda sa pagkatao ni Manong Gido. Hindi ko lang pinapansin dahil wala pa naman siyang ginagawang masama. Pero ngayon sa palagay ko, karapat dapat para sa kanya ang kamatayan. Tugon ni Aris. Narinig ng dalawa ang sigawan ng mga lumad. Nangangahulugan na nagtagumpay sila sa laban. Bumalik ang mga ito sa kanilang nayon. Pinagdiwang ang nakamit na tagumpay. Natalo ang mga tulisan. Kaso nga lang, wala namang natirang buhay sa kanila. Paano ka ngayon mag-uulat sa mga opisyal mo? Ako nang bahala doon. At saka huwag mo munang isipin ang tungkol dyan. Nasa kalagitnaan tayo ng kasiyahan. Tugon ni Antonio. Napangiti na lang si Malbar sa naging tugon ng sundalo. Hinanap nito si Aris. Nakitang nakikipag-usap sa mga nakakatanda.
Bawat isa sa mga ito ay nagpapasalamat sa ginawa ng binata. Maya-maya pa, lumapit si Aris kay Malbar. Amo, may sasabihin ako, pero sana wag kang magagalit ha. Alam ko ang pasya mo, Aris. Kung kailangan mong bumalik sa pinagmulang angkan, walang problema sa akin. Ang totoo niyan, masaya nga ako kasi tinanggap ka nila uli. Talaga, amo? Pero hindi naman yan yung sasabihin ko ganun ba? Ano naman? Mukhang magtitiis ka habang buhay na kasama ako. Dahil nagpaalam ako sa mga nakakatanda at pumayag silang mamuhay ako kasama mo. Napasapo na lang ng noo si Malbar. Pero sa kabila nito, natutuwa ang Ginoo dahil napamahal na siya sa binata at itinuring itong totoong anak. Matapos ang kaganapang iyon, naging mapayapa ang pamumuhay ng mga lumad. Samantalang si Aris, pinagsikapan ni Malbar na mapagtapos ng pag-aaral. Nagtagumpay naman ito, nagtapos sa kursong forestry. Gaya ni Malbar, pumasok ito bilang forest ranger. Naging katuwang ng Ginoo sa pagbabantay ng buong kagubatan. Hindi akalain ni Aris na lubusang magbabago ang kanyang kapalaran. Lubos siyang nagpapasalamat kay Malbar, pati na rin sa kanyang tangan na bertud ng musang.